Magandang umaga mga lods. Inakyat ko lang yung ano natin kasi kinakana ng mga ibong bahay eh. Kaya pala parang napakagulo doon sa bubong eh. Niyayari yung para sa ating mga alaga mga lods. Ayan, inano ko lang. Tapos yung topic natin ngayon, itutuloy natin yung nakaraan nating pinag-uusapan mga lods. Let it bang. Magandang umaga mga lods. Ayan, makita ko sa bubong. Kasi yung natin, mga tanim nating kaya pala minsan sabi ko parang walang Ayun, nahuli ko yung mga ibong bahay mga lods. Kung tawagin ibong gala. Kaya pala kinakalahan nila, na lulugas nila mga lods. Na-discover nila yung pagkain sa bubong mga lods kaya naagawan tayo ng pampagana sa mga alaga natin. Siguro pag gagawa ako ng net dito. Kahit lang, bibili ako siguro sa online pag may pera. Para hindi sayang, kasi sayang to mga lods eh. Yung kasi mga diyan ko nilalagay. Yung pag nagpakain tayo, tapos diyan ko tinataktak. Kaya tumutubo. Yan. Kaso may kakumpetensya yung pampaano yan yung discarding ganyan mga lods eh. Pampaamo, pampakondisyon sa ibon nakukondisyon yan mga ibong gala mga lods. Iwan na natin yan mga idol. Balik na tayo dun sa yung topic natin kahapon. Tutuloy ko lang yung siguro tatawagin natin to episode 2 o part 2 ganon. Di ko lang nalagyan ng part yung pero gets nyo na yun. Ito siguro lagyan natin. Basta episode to, gawin natin episode. So ngayon nung nakaraang vlog natin, ang natin, di ba, yung cage. Dapat may cage, tapos bibili ka 3 months. Tapos recap lang to mga lods 3 months hanggang sa mag-matured. Tapos breeding, yan. Dito na tayo sa pag-breeding. Paano nga ba ang tamang pag-breed sa ibon? Tapos na tayo sa pagpapalaki. Andito ngayon, ilang buwan. Yan, ilang buwan yan, mga lods. Kasi, yung mga bata sila magkakasama, sigurado may magpaparis na. Yun ang advantage dito. Kaysa yung bibili ka, tapos pagpaparisin mo pa, minsan, failure yun, mga lods. Pero ito, dahil mula mga pagkabata nila, magkakasama sila. Kagaya yung topic natin nakaraan, sigurado may magpaparis dyan. So, sa madaling salita, may advance ka na doon. Advantage, naka-advance ka na ron kasi hindi ka na mahirapan. Di ba, Handaan nyo, sa UV lang to mga lods. So, kaya tama yung ito para sa akin sa karanasan ko na matured yung ibon. Gaya na sabi ko nung nakaraan, kung talagang hindi ka makatiis, at least 8 months, 9 months. Pero hanggat maaari 10 pataas. So kung halimbawa hindi ka nainip, nasa 10 siya. Paris na yun mga lods. Kaya paglagay mo sa hihiwalay mo na yun. May sarili na silang cage. Tapos nest box. O kaya lagyan mo ng divider kung medyo wala ka pang pambili. Maniwala ka lods, kagad yun. Papasok kagad dyan sa nest box. Di ba yun, kasi karanasan ko to. Huwag na natin 99, siguro 98.9 yan, mga ganun na lang para hindi na masyadong yun, sure ball yun mga lods, kasi karanasan ko yun kaya nga kung mapapansin nyo yung mga alaga natin, may nagtanong nga sa akin, ano raw ang sikreto, bakit minimal yung namamatay tapos napakaganda, maganda yung breeding. So yun ang technique mga lods. Di matured siya tapos pinaris mo. Yun, na yun. Panigurado yun na iitlog na yun. Ngayon, napaka-minimal na hindi mag-fertile yun. Panigurado yun mga lods. Siguro ayokong banggiting malas Siguro medyo napaka-konti ng sablay doon kung unang bugay, wala kang napaka-minimal nun.
Talaga totally ano yan. Kahit sa gusto mo magkakaroon niya. Kasi matured na yun eh. Una-una marunong na siya mag-alaga. Tapos ganap na yung similya nila. Talagang sabi nga nung matatanda pag pa lang may daliri na, may mata na yung di ba? Mga lods, kumbaga matured na rin pati mga similya nila. Yun. Ayan mga lods, nangingitlog. O ngayon, paano yung tamang trato? Kasi baka mamaya masyado kayo ma-excite. Hindi pa natin kabisado yung ibon kung maselan ba siyang mag-breeding, mag-itlog. So, pag unang nyo, pumasok sa nest box, tapos timingan yung nasa baba siya, silipin nyo, mabilis lang. O ba, may itlog. Uy, may itlog na, gano'n, tiisin nyo magsilipin yun, mga lods. Siguro silipin mo lang yun, mga 1 linggo, gano'n. Kasi nakakasiguro ka na meron na. Ganun lang wag yung sinasabi ng iba. Maghapon, isa, gano'n, wag. Tiisin mo yun kasi itlog pa lang naman mga idol Ngayon, medyo medyo titingnan mo yung kids. Baka mamaya may attitude, di hulog, gayon. Ibalik mo lang. Ganun lang yan mga lods. Pero kung hindi ganun, 1 linggo. Ako nga totally, hindi nga ganun ako mga lods Pag ko sa mga ko, may inakay na Kasi na ako kumbaga, tapos na ako sa inip Para ba sige lang, pakain lang ako ng pakain, yung tamang pakain. So, makita mo, may nagwiwiwiw na, may inakay na pala. Ganun lang yun mga idol. So, sa mga bago, siyempre, hindi matiis yan, sigurado kasi dumaan ako dyan So, ang pinakapayo ko, magtiis kayo na huwag nyo silipin masyado lagi. Kasi minsan naiilang yan Kaya yun mga lods, tapos, process na. Pag medyo pakinggan mo lang yun. Gamitin mo uli yung sense. Kaya nung nakarang vlog natin. Idikit mo lang yung tenga mo sa sa nest box. Halimbawa, nasa timing na siya sa tansya natin Kaya maganda naglilista kung bago ka pa lang. O parang ito na yung panahon ng pagpisat. Idikit mo lang yung mo, pakinggan mo kung mayroong umiiyak. Ngayon, pag wala pa, biyaan mo lang. So ngayon, pag medyo meron ng umiiyak, yun. Buksan mo yon, tingnan mo. So yun, medyo yun. Sanayin mo na yung ibon mo na sisilipin mo, dahan-dahan, kakatok ka muna. Sabihin mo, tok-tok, di ba kids po, gano'n, wala sana. So, sanayin mo yung ibon mong gano'n. So, ibig sabihin, alam niya na, bubuksan na yun. So, ngayon, pag nasana yung ibon na ganyan, kaya mo lang medyo titing na yan. Siguro, alternate. Every other day, gano'n. Kung may naiipit, namamatay, kasi babaho yun, baka lang gamin, madama yung iba. Yun lang ang purpose nun. Di lalaki sila. Ngayon, ang pagpapakain naman doon, mga lods, kung dati isang spook na wala pa silang inakay, dagdagan mo yon. Halimbawa, nag-inakay siya muna ng isa, Di ba halimbawa yung itlog, napisa na yung isa. So, dagdagan mo yon. Pwede mong gawing 2 spook yun kasi pakakainin nila yon. Tapos, umpisahan mo na lagyan ng Integra 2000. Yung dry lang huwag yung lalagyan kanin kagaya ng ginagawa ko sa mga flying cage. Yung mga nando sa flying cage, wag. Dry lang yun. Isang lang yun, isang spook din. Gamitan mo ng takal. Tapos yung seeds, 2 spook yun. Yung takala ng gatas ng bata. Tapos, habang namimisa yun, kasi sa akin, every 2 days, minsan every other day, ganun. Ibig sabihin, yung namisa ngayon, iba-iba kasing niyan Tapos ngayon, wala. Tapos bukas meron. May ganung na talagang halos sabay-sabay sila. Meron naman, palalakihin niyang konti, siguro mga 4 na araw, ganun. Tapos mamimisa na naman. Tapos gano'n na naman uli, tapos pipisa. Ngayon, mahusay na breeder yun. Ibig sabihin, alam niya yung gagawin niya. Totally sa mga matured, gano'n. Although kahit sa mga matured, meron ako na halos sinasabay-sabay niya, pero alam niyang i-handle. Pinag-iwa-iwalay ngayon. So, yan mga lods. Habang dumadami yung inakay mo, lumalaki. Padagdag lang ng padagdag. Ngayon, pag yung swerte mo, napisa yung 5.
Ano yun? Siguro mga 5 spook na yung lagi mong stay na yun. Yun na yung pinakasagad niya. Tapos, ganun din yung 5 spook din yung Integra 2000. Chick booster, pwede rin mga lods. Pero ako, napansin ko, mas gusto nila yung Integra 2000. Mas ng ibon yun, mga kids. So yun, hanggang sa makababae mga lods, malulusog yung mo. Tapos, chichikin mo lang kung nagbabasa yung nila, yung tawag nito, yung cage nila. Tapos titingnan mo kung may mga pagkain sa bibig. Minsan natatabingi yung niyan, mga lods na nagiging sanhi ng kamatayan niya. Tatanggalin mo lang yun. Isa-isahin mo sila, tanggalin. Tapos yung paa, minsan nakahawak yan, may pupo yan Ganun lang. So sa paggawa mo niyan, lods, siguruhin mo na kung naninigarilyo ka, kung ano man yung mo sa buhay. Bago mo gawin yun, maghugas kang mabuti. Magsabon kang mabuti, lalo na kasi sa sigarilyo, malakas sa ibon yan, amoy na amoy nila yan. Maghugas kang mabuti, tapos doon mo gamitin yung sinasabi ng iba. Kung medyo naninigarilyo ka, yung ibabad mo yung kamay mo sa patuka. Sa Integra, pwede rin. Kasi laging yan ang pakakain ng hen So yun, bago mo hawakan ng inakay. So ganun lang mga lods. Tapos yung mga panahon na yun na pinapalaki mo, yun, gulay. Totally, yung gulay, bago regular naman yun. Paglagay mo sila sa flying cage, pagugulayin mo na, kumbaga, condition mo na. Kung ano yung ginagawa mo ng bata sila. Regular naman yun, kumbaga, common na yun mga lods. Gulay, damo. Diba, no? Tapos yung pampapirtil, yung pahala na kayo. Kung may pera kayo, bili kayo ng ng bird, gano'n. Kung wala, sili. Kaya kulasimat. Ay, mga gano'n. Kaya kagaya nun sa akin, yung magic, tinatawag kong magic plant. Yung Chinese violet. Gano'n lang ang pag mga lods. Ang pag-breed. Lang, kumbaga, ibigay mo. Tapos yung ito sa umpisa ko lang ginagawa, yung mineral block at saka yung cattle bone kasi calcium yun mga lods Pero kung may kung may marami ka naman pambili, pinapayo ko yun na irregular mo. Pinaka-the best yung yung cattle bone. Ngayon, kung wala kang mabiling cattle bone, medyo mahal kasi yun Hindi mineral block. Ganun lang. Kaya lang, minsan mineral block, isang araw lang. Kaya ako, hindi na ako gumamit nun Nung kinutkot niya, isang araw lang, ubos. Yung cattle bone, matagal niyang kukot-kutin yan, mga lods. Kasi matigas yun So, ganun lang, mga lods. Basta yung hindi ko nasabi na totally, dahil na kumbaga, nirepeat ko lang to. Gets yun na yun, natin. Ano ba ang tawag nun ng teacher? Ulitin, kumbaga, sa madaling salita. Nakalimutan ko yung termino na yung mga lods. Umpisa, pag yung matured na, at least 9 o 8 months to matured 10, gano'n. Pagkalagay sa cage, natural, lagyan mo cattle block o mineral block, cattle bone o mineral block. Yan, tubig na malinis, lagi. Tapos yung, yung cage niya, di ba, iayos mo. Tapos huwag laging tingin ng tingin. Yan, bigyan mong gulay, damo. Ngayon ito yun mga lods. Pag sa panahon na hindi pa sila iinakay, itlog pa lang, kontrolin mo yun. Baka sobra yung yung patuka madadali yan mga lods. Ganun yun. Ngayon, inaalala tuloy ako itatanong kay Rodolfo Toralba, Lord, shoutout sa'yo kaya lang baka magipit tayo sa topic kasi hanggat maaari paiksiin ko sana kung hindi ko matapik yun sa'yo baka sa susunod isingit ko yan so ganun mga Lord sa yung yung pag-breed. So ngayon ang tanong naman doon, di nakabreed na, inakay na, ngayon bababa na sila So, paano naman ang tamang pag-aalaga sa mga inakay, mga lods? Yan. Yan ang susunod nating itatapik, mga idol. Kaya, abangan nyo yung susunod. Totally, ito part 2.
Yung part 3, abangan nyo mga idol. Paano ba ang tamang pag-aalaga? Kasi baka mamaya kung kailan napalaki mo na, napababa mo na, tsaka naman nadali, di ba, no? So, yun ang isusunod nating itatopic sa susunod mga lods. So, siguro hanggang dito muna mga idol at maraming salamat. At sana sa mga UB, pati na rin sa mga veterans, sana kahit papaano may natuto kayo. Di ba mga lods, lalo na yung mga bagong pumapasok sa channel natin kasi matagal ko na rin na itapik to Kumbaga binabalik ko lang alang-alang sa mga bago nating mga subscriber pati na rin sa mga hindi. Kaya sub na kayo mga lods. Yan, mga UB. Kasi dahil nagtatanong sa kaya minabuti ko ibalik yung mga topic na to mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung susunod na topic natin. Bye-bye! Pahabol mga lods. Sana huwag kayong mag-escape ng mga ads mga idol. Para kahit pa paano may kitain yung ating mga alagang kids. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat mga lods.